namin tenga, kundi yung word ninyo, Panginoon, na magiging buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. Let's open our Bibles in Revelation 12 na po tayo. Revelation 12. Babasahin po natin ang buong chapter na ito. May 17 verses lang naman siya. So Revelation o pahayag, Apocalypse sa ibang translation, chapter 12. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Babasahin ko po sa English, sa ESV version. Pwede niyo pong basahin sa inyong mga sariling Biblia, sa Tagalog, kung ano man po ang translation. So ito po ang salita ng Panginoon, verse 1, chapter 12 ng Revelation. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon with seven heads and 10 horns, and on his heads 7 diadems. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, in which she is to be nourished for 1,260 days. Verse 7, now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. And when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. But the woman was given 2 wings of the great eagle, so that she might fly from the serpent into the wilderness, to the place where she is to be nourished for a time and times and a half time. The serpent poured water like a river out of his mouth after the woman to sweep her away with a flood. But the earth came to the help of the woman, and the earth opened its mouth and swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he stood on the sand
of the sea. Ito po yung salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin, aming Diyos, Ama. Kami po ay namamangha sa inyong kagalingan, Panginoon. You have defeated a strong enemy. Tunay nga na walang makakatalo, Panginoon, sa inyo. Kung tutusin, niwala sa kalingkingan niyo, Panginoon, ang inyong kalaban. And Lord, salamat dahil may ganong katotohanan, Panginoon, sa buhay namin. Lord, help us now bilang inyong simbahan, bilang inyong mga mananampalataya, Panginoon. Na as we wrestle with your word, as we meditate on your word, Panginoon, as we chew, habang kinakain namin ang inyong salita spiritually by faith, Panginoon, tulungan niyo po kami na may kumilos mightily ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa aming puso't isipan, Panginoon. Baguhin niyo kami. Maawa kayo, Panginoon, sa amin. Renew our mind, purify our hearts, expose sa mga maling intensyon, motibo, Panginoon, maging kawangis ni Kristo sa kanyang kabanalan at katuwiran, O Diyos, ang aming panalangin. Magiging masakit yun, Panginoon, pero gawin niyo po, O Diyos, ang inyong dapat gawin, Panginoon, sa amin bilang inyong simbahan, bilang inyong bride, Panginoon. Kumilos kayo, Ama, para po sa inyo itong kapurihan, para sa aming ikatatatag sa pananampalataya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So nasa half na tayo nasa kalahati na po tayo ng Book of Revelation, kung napansin nyo. At nasa bagong cycle, kung naalala nyo po yung mga previous nating mga katuruan, na mas naglilining po tayo, o mas tinitingnan natin, yung perspective ba natin, tinitingnan natin ang Book of Revelation na may 7 cycle, o parang 7 paulit-ulit na movie o papalabas, visions Yun ang term ni Apostle John Visions na siya yung nakakita, tapos na inuulit yung mga senaryo ng history, ng pagbabalik, ng pagdating ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik muli. Inulit-ulit yun, pero with a different, every cycle, so bali 7, nahati sa 7 ito. So bali itong chapter 12 hanggang 14 ay another cycle po ito. So bawat cycle o palabas, parang chapter ba ng series kung tutulad natin sa mga palabas natin na pinapanood, may bagong added na details o may ibang eksena o may ibang scene na pinapakita na hindi nasabi sa una. Tapos meron naman na parang nagsabi lang nagbanggit lang ng scene na konti, pero in addition na iyon sa nauna ng nasabi, nag-build up na sa nauna ng na nabanggit o vision na napakita kay Apostle John na naituro sa atin. So dito, obviously, sana naging obvious sa atin na may tayo ay nasa gitna ng spiritual warfare. May labanan. Hindi lang po sa talagang timing ngayon, 'di ba, sa parang ito lang kahapon lang ato, kanina, hindi ko alam kung ano, o baka hanggang ngayon nagbobombahan ang Israel tsaka Iran. Pero in the background, sa spiritual realm, may war din na nangyayari. Every day, every hour, may spiritual war na and we are in the midst of it. Nasa gitna po tayo ng war na yun. Whether we believe it, whether we realize it or not, tayo po ay nasa gitna ng labanang spiritual. Katotohanan o hindi totoo, panloloko or honest. Si Kristo ay mapupuri, si Kristo ay mapapahiya or tatapakan, either or laging may labanan. The truth or yung lie
Yung truth ng Diyos o yung kasinungalingan ni Satan. Good and evil. Pero bago natin po simulan itong ating pag-aaral, meditation, sa salita ng Panginoon, pagkain, pag-nourish, yung nabanggit nga sa 2 verses, yung pag-nourish natin sa ating mga sarili, sa ating simbahan, gamit ang salita ng Panginoon, sa tulong pagkilos ng Banal na Espiritu, may word of caution po tayo. Sabi ni Martin Luther, sabi niya, we must not make God's word mean what we wish. We must not bend it, but allow it to bend us and give it the honor of being better than we can make it. Sa Tagalog, kung kaya kong Tagalogin siya, wag daw nating bigyan ng sariling meaning yung salita ng Diyos, yung gusto lang natin na ibig sabihin. Huwag natin siyang takpan or lagyan ng sariling meaning na yung gusto lang natin. Huwag natin siyang i-bend, huwag na i-twist, huwag natin ipilit yung ating kagustuhan sa salita ng Panginoon. But, yung kabaliktaran, dapat yung salita ng Panginoon ang nagbe-bend sa atin, ang nag-a-adjust ba? Kasi tayo po bilang mga makasalanan, tayo ay baluktot, di ba? Sa kasalanan natin, sa kalikuan natin. So, tinutuwid tayo ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, yun ang ginagawa sa atin. Tinutuwid tayo at ang standard, ang rule ng pagtutuwid sa atin ay si Kristo, yung image ni Kristo. Masakit na pagtutuwid yun. Lalo na kung yung puso natin ay parang bakal sa tigas, mahirap talagang i-correct yun. May masakit sa atin ba? Kumbaga yung metaphor. Pero sabi niya, ibigay daw natin yung honor of being better. May grabe ang honor ng kamangha-mangha na nasalita ng Panginoon, and it's better than we can make it. Mas magaling, mas nakakamangha ang salita ng Diyos sa kung ano yung kaya nating ibigay na meaning pa nito o ibig sabihin pa nito. Kung napapansin nyo po, pag habang binabasa natin, tayo na mismo ang nagbibigay ng imagery, ng meaning automatic. Hindi natin may iwasan eh. Depende sa background natin, depende sa kanalakihan natin, depende sa mga binabasa, pinapanood natin palagi, sa kung ano yung isipan natin, nabibigyan natin agad ng meaning. So sa tulong ng Banal na Espiritu, makorek tayo. So bilang introduction na nasabi na kanina sa prayer request, sa prayer list, yun nangyari sa India, yung Air India plane crash. May pasahero yun, may ang laman nung eroplano, hindi pa po kasi ako sumasakay sa eroplano, bus lang, araw-araw, siksikan lagi. Pero 242 yung passenger nung plane. At kung napansin niyo po kanina sa prayer list, at least 270 na, mas mataas pa, 290, may nabasa nga akong article, 290 na plus pa ang namatay. Bakit mas marami sa passenger? Kasi kung tama nabasa kong article, may isang passenger na nakaligtas, miracle yun, hindi sila makapaniwala. Tapos, yung binaksakan kasi ng eroplano, nag-crash, diba? Binaksakan ay tirahan ng mga medical college student. So, ilan yun? Diba? 242 minus 1, tapos 290 na yung patay. So yung mga estudyante na nag-aaral para maging doktor kung ano man, ay patay din. Kung lunch time daw nila, habang kumakain sila, binaksakan sila ng eroplano. At nangyari yung crash na yon, pag take off, kung tama yung naalala ko, 33 seconds lang ata. Yung bilis pag take off, pagtaas ng gulong, ilang segundo lang, boom. Bagsak, sumabog. Ang dami nang na-share na mga articles, yung mga pamilya, mga individuals, mga pasahero na nandun, 'di ba? May sentimental, nagbibigay na sila ng mga sentimental stories, nakakaantig na mga istorya. Hindi naman tayo against doon, pero
Yun nga, kung narinig nyo si Carding kanina, kung oras na talaga oras na natin, wala tayong magagawa. Pero we mourn. Sabi ng Biblia, we mourn with those who mourn. We rejoice with those who rejoice. There's a time to be born, a time to die. Tapos yung article na nabasa ko, nagsasabi sila, halos karamihan ng mga article, news, ay nagtatanong, ano yung cause, ano yung dahilan, bakit nag-crash, ilang segundo lang pag lift off, ay nag-crash agad yung eroplano. Sobrang high-tech, yung advanced na yung eroplano na yun, kung tutuusin. High-tech na yun, sobrang makapangyarihan at malakas na ano na yun. Lahat ng part niya ay automatic at ano. Pero ano yung cause nung wala pang official na report kung ano yung cause o dahilan ng pag-crash. Pero siyempre may mga theories na sila, may mga investigation na nangyayari. Yung engine daw, baka pumalya, o baka yung sa wing, yung flap na sinasabi, o human error, or hindi rin inaalis yung possibility of terrorism. Pati yung bird, yung mga ibon, pwede rin. Pero hindi pa nila alam specifically. Siyempre, hindi isasama ng mga technician, ng government authority sa report nila na ang posibleng cause ng pag-crash ng eroplano ay si Satan. Para lang mapasok sa hindi. Yun talaga yung punto ng introduction. Maaring at malamang, wala tayong kasulatan, siyempre, malalaman pa natin pagdating ni Kristo, pag nireveal na ng Diyos sa atin. Pero malamang, kumilos, may impluensya, o kumilos, may action na ginawa si Satan o at least sa kanyang mga demonyo, mga demons o minions, to crash that plane. Na pumatay ng halos 300 na katao. Si Satan po ay tawag ni Kristo sa kanya, pati ng Biblia, he is a murderer from the beginning. Liar, father of lies, and a murderer. Kay Kristo mismo, sa bibig mismo ni Kristo nangyari yun. He has sabi sa book of Hebrews, he has the power of death. Hindi niya hawak, wala siyang kapangyarihan, hindi siya yung God of Hades ng Greek. Hindi siya ganun. Pero he can inflict pain, disease, tragedy, and even cause death, pumatay ng tao. Kung i-allow siya, ipo-permit siya, siyempre, ng ating sovereign na Diyos. So yung pagkilos ni Satanas, yung pagpatay niya, yung pagluloko niya, pagde-deceive niya sa mga, yung pagmamanipulate niya sa mga tao, kung terrorism man yun or human error o may something na kumilos doon para i-manipula, malfunction yung plane na yon, si Satanas ang kumilos in the background. So from spiritual realm, nag-i-impluwensya siya sa ating mga tao. And it's a constant na pangyayari. Maski ngayon, ito yung mystery ng pagkilos ng pag-impluwensya ni Satan. Hindi natin alam kung paano kasi nasa spiritual siya spiritual being Hindi naman siguro tayo sobrang grande o kalakas na si Satanas mismo nandito. Mga minions lang niya siguro, di ba? O baka may hina siguro ng mga demonyo niya o baka may kalakasan din siguro, hindi natin alam. Pero may way sila to influence, to put evil thoughts sa atin. Every time na gusto nilang gawin yun, na i-tempt tayo, na purihin ang Diyos, mag-focus sa Diyos, mas kilalanin ang Diyos, mahalin ang Diyos, or maboring sa salita ng Panginoon, wag pakinggan,
magpanggap na nakikinig, mag-isip ng kung mangamba, mag-alala, mag-disbelieve, i-doubt ang Diyos. Yun lang, basta yung negative na resulta sa atin, yung impact sa atin, na hindi nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, ay impluensya or pag-work ni Satan o ng kanyang mga demonyo at least. So basta nagbubunga ng kasalanan ay impluensya or pag-move, pagkilos ni Satanas. At mahirap ito na laban sa atin. This is a hard, serious battle. Hindi ito madaling laban. Pero hindi tayo walang pag-asa. We have the very strong hope na manalo sa laban na ito araw-araw, oras-oras ng ating buhay sa spiritual warfare na ito. Ang tanong sa atin, bilang parang pagtingin ng kabuuhan ng buong chapter ng Revelation 12, ng buong chapter, pwede natin itanong bilang ating pagmumuni-muni o meditation, how will the church overcome the rage of defeated Satan, of a defeated Satan who accuses them, yung mga believers in church, before God and is at war with God? Paano natin matatalo, ma-overcome, makakonquer itong talunan na Satanas at mga demonyo niya na nag-accuse sa Diyos, nag-accuse sa atin sa Diyos at nakikipaglaban sa atin, paggera sa atin spiritually. Araw-araw ng ating, paano tayo mananalo? Paano natin siya ma-overcome? Ang sagot dyan, sabi sa kabuuhan ng lesson ng chapter 12, we overcome, natatalo natin, yung rage, yung galit ni Satanas at ang kanyang mga demonyo. We overcome his rage and accusations, pati yung pag-akusa, pagpaparatang ni Satanas sa atin, sa Diyos. Matatalo natin yan by faith in the blood of the Lamb, yung finished redempted work ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, yung pananampalataya natin doon, yung pag-embrace natin doon. And pangalawa, by the word of our testimony o yung proclamation of the gospel, yung pagpipreach ng gospel, pagpapahayag ng ebanghelyo, and our willingness to suffer and even to die for Christ's sake. Ang tatalo kay Satanas sa kanyang galit ay pati mga akusasyon, paratang sa atin sa Diyos is yung sa pamamagitan ng yung pananampalataya natin sa dugo ng kordero ng Diyos, sa ginawa ni Kristo na sakripisyo, sa finished work niya na kinanta natin kanina, at sa pamamagitan ng ating patotoo sa salita ng Diyos, yung proklamasyon ng salita ng Diyos ng ebanghelyo, at sa pamamagitan din ng pagiging willing natin o pagiging kagustuhan natin na mag-suffer, na maghirap, sundin, i-obey si Kristo, even up to kahit hinihingi na sa atin maski ang ating buhay. Sana matutunan natin yun sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. So ito mga biblical commands sa atin. Kinakausap niya lahat ng Kristiyano, no exception to the rule. Your adversary, ang inyong kalaban, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ang si Satanas, ang demonyo, ay parang umaangungol, umaatungal na leon at naghahanap ng makakain niya, madidevour niya. Ganun kadelikado ang ating kalagayan. Spiritual spiritual po na battle, spiritual battle. So pag yung mga panahon o yung oras, o kung itong oras parang relax tayo spiritually, relax tayo mentally and heart, naghahanap na po si Satanas ng kanyang madidevour spiritually. Sino kaya dito ang madideceive ko, ang maniniwala sa aking kasinungalingan? Ayun, naghahanap na siya sa atin.
At least yung kanya mga minions, kung hindi man si Satanas directly. And then sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, lahat po tayo may spiritual na armor. That, may purpose, may dahilan, may reason, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle, hindi tayo nakikipaglaban, nakikipag-away, nakikipag-wrestling against flesh and blood lamang. Talagang may mga kalaban tayo na tao talaga na flesh and blood na ginagamit ni Satanas, na instrumento ni Satanas. Pero hindi lamang yun ang ating kalaban, may mas greater reason pa tayo, may mas greater enemy pa tayo. Sino yung mga yun? I-describe niya, ililista niya isa-isa. But against rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ang tinutukoy yung paglilista niyang yun, yan po ay mga demons or mga fallen angels. So sabi, ang biblical teaching sa atin, yung kinakalaban natin spiritually, hindi lang mga tao na nag-o-oppose, pwede mag-persecute sa atin, pwede manira sa atin, pwede kung ano mang gawin nila sa atin na ginagamit nila sa Satanas o ng kanyang mga minions, hindi talaga sila ang kalaban din sila, ano din sila, ginagamit din talaga sila, pero ang pinakakalaban natin yung behind them, may mastermind sa kanila. Yun yung mga spiritual forces or mga demonic na mga puwersa, mga devils or demons o si Satan mismo, kung ganun kalakas, diba, sa pananampalataya, si Satan mismo yung umuusig sa'yo. Pero verse 13 sabi, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. So may laban po tayo every day of our lives. Kadalasan nauuna sa ating isipan. Nag-iimpluwensya po dyan si Satan o kanyang mga minions, evil na mga isipan, malisyosong mga kaisipan na kailangan natin labanan agad with the armor of God, with the Word of God. Kung hindi tayo maingat, hindi tayo alerto sa spiritual na battle ito na ngayon nangyayari, mamaya, bukas, magpakailanman hanggat hindi dumarating si Kristo, madali po tayong matatalo. Akala natin simple lang, di ba? Nagda-doubt ka lang, nag-aalala ka na, Panginoon, nag-aalala ka na naman, kinakabahan ka na naman, hindi mo na alam yung gagawin mo, nag-iisip ka na naman sama, naasar ka na. Lahat yan impluwensya ni Satanas. Unless it's a holy anger, righteous anger. Pero sabi ni James, sino sa atin ang may righteous anger? Laging may mukhang may nasusunog na mga tahanan naman. So kailangan tayo maging maingat, maging alerto sa ating pamumuhay. Pero hindi ko naman sinasabi na maging aligaga po tayo. Uy, naku, pinupulwensya na naman. Yung aligaga na, negative din yun, di ba? Influensya din ni ano. Trust ang ano sa atin. Be strong in the Lord nga eh. Peace of Christ. Ayun, so yung mga positive biblical na mga responses or attitude or kaisipan. Si Apostle John dito sa chapter 12, buong book naman, ay ang kinakausap niya ay yung mga first century Christians. Pero nasabi na rin natin noon na ang kinakausap din talaga ni Apostle John ng Diyos, ni Kristo, ay lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Kaya 7 churches.
Pero yung context niya, yung immediate context niya, yung first century Christians, sino ba sila? Ano bang nangyari sa kanila? In first 11 chapters, from chapter 1 to 11, binugbog po tayo ng mga katuruan ng information, pati ng mga extra biblical or outside Bible na mga context, cultural context or history, kung ano yung kalagayan ng mga Kristiyano nung panahon na ito. Sila yung kinakausap niya. So with their background, with their context, who are suffering in the wilderness. Nabanggit 2 times dito yung wilderness. Nagre-representa yan ng kahirapan, ng suffering, ng trials, ng persecution, ng trahedya, ng kaanuman na hindi magandang buhay, hindi madaling buhay, wilderness, enduring one conflict after another. Si Apostle John assures, nagbibigay siya ng assurance, katiyakan, assures them that though the dragon, si Satanas, is pursuing, hinahabol, hinahunt sila, God will provide for them and care for them. So yun yung sinasabi niya in this whole chapter, buong buong book naman actually, yun ang sinasabi ni Apostle John. May conflict, may spiritual conflict, hinahabol kayo ni Satanas, he's seeking someone to devour any moment. Pag hindi ka nagbabantay, hindi ka alerto, hindi ka nagmamatsyag sa spiritual na bato, kakainin ka niya. Spiritually, ang ibig sabihin nun, babaksak ka sa kasalanan. Kayo na po magbigay ng maraming iba't ibang kasalanan. Simple man, maliit man, o malaking scandalous na kasalanan. So although Satan has been defeated and is on the run, di ba, defeated, nabasa natin, defeated na siya, siya ay pa rin, malakas na puwersa, makapangyarihan pa rin si Satanas. At kailangan natin talaga siyang bantayan. Hindi natin siya kayang labanan sa ating sariling lamang na kalakasan. So ang gustong i-share, sabihin ni Apostle John sa mga Kristiyano na kinakausap niya, yung immediate context, sinasabi rin niya sa atin ngayon in application, who are being persecuted ng Roman Empire nung panahon nila. The Apostle wants yung believers, yung gusto niya, na makita nila yung enemy, yung tunay na kalaban. And to understand ano yung nangyayari talaga. So Satan ay frustrated na, angry because he has been defeated at Calvary. Natalo na siya sa cross ni Kristo, sa kamatayan. Nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay muli. So ang atensyon ni Satanas, dahil hindi niya kayang taluhin, labanan talaga ang Diyos, direkta. Ang atensyon ni Satanas ay sa mga churches. Nakafocus po siya sa atin ngayon. Kung hindi man si Satanas, dahil hindi naman siguro tayo ganun kalakas, pero baka, hindi natin alam, di ba? Or minions ang nagbabantay, nakafocus sa atin ngayon. Ready to devour us, ready to lokohin tayo, deceive us. I-tempt tayo sa iba-ibang klaseng mga kasalanan. Tapos kung hindi siya nagtatagumpay sa mga churches as a corporate or widely na impluwensya sa mga churches, ang pinupuntirya naman niya ay mga individual believers. So yun yung sinasabi niya as a whole sa buong chapter na ito. So may tatlong main characters, diba na? Obviously, may tatlong main character dito sa chapter na ito. Sa verse 1, makikita natin yung unang main character. And a great sign appeared in heaven. So
So dito yung salitaan na ito ni Apostle John na a great sign appeared in heaven, hint sa atin po ito, nagbibigay sa atin ito ng hint na ay parang bagong ano na to, bagong line of thought or bagong cycle na ng vision. Sabi, a woman. So, woman yung unang character, clothed with the sun. So, nagrepresenta ng beauty, majesty, with the moon under her feet. So, medyo nagrepresenta pag moon under her feet, nagrepresenta po yun, nag-symbolize ng otoridad or impluensya. And on her head, a crown of 12 stars. So medyo ruling din yan, leadership, authority din ang ibig sabihin ng 12 stars. Pero it's more on, nagre-represent o sinisimbolize niya yung 12 tribes of Israel and also the 12 apostles sa New Testament. So nagbibigay siya ng sitwasyon, ano yung setting. She was pregnant. So buntis yung babae sa kwento and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. So dito, binibigay tayo ng vision ni Apostle John ng mga Old Testament saints o people of God sa Old Testament bago ipanganak si Kristo. So yung woman po dyan, yung pregnant woman, ay nag-symbolize, ang simbolo niya, nagre-representa siya na people of God sa Old Testament pa lang. Sa ibang interpretation, sa ibang religion din, si Mary ang tinuturo na pregnant woman diyan, pero it's bigger than Mary kasi. Yung context, yung ibig sabihin o yung nire-represent niya na katotohanan. So yun yung unang main character. Verse 3, another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon, and 7 heads and 10 horns, and on his heads 7 diadems. So ang pangalawang main character ay yung red dragon, great, dakilang, pulang dragon. Intimidating, di ba? Nananakot, di ba? Monster ang image na binibigay sa atin. So, in comparison sa pregnant woman, siyempre yung picture, yung image ng pregnant na babae, di ba? Mahina, kailangan alagaan, kailangan proteksyonan. Tapos in opposite, yung great red dragon. O, di ba? So parang medyo mahinang image. Tapos intimidating monster na image na dragon. So ganun ka ano yung difference nila. Tapos yung mga binigay na description, 7 heads, 10 horns, and on his head 7 diadems, medyo nag-a-allude o tumutukoy ito sa Roman Empire. Pero mas tinuturo nito yung spiritual niya na impluensya, kakayanan, otoridad, power. Tapos sa verse 4, may ganito siya kalakas, ganito siya ka-impluwensya na hindi natin ma-explain paano nangyari ito. Tingnan niyo po, anong influence ng red dragon na ito? Gano'n siya ka-impluwensya? Gano'n siya makapangyarihan? Sa verse 4, his tail, yung buntot niya, image rito, simbolo lang po ito, wala siyang literal na buntot. His tail swept down 1/3 of the stars of heaven and cast them to the earth. So dito, kung napapansin niyo po ang ating mga pinag-aaralan from chapter 1 to chapter 11 hanggang dito, laging may tinutukoy na kwento o event sa Old Testament. Kung napansin niyo, di ba? So kung talagang binabasa niyo po ang ating scripture reading every Sunday morning, diba, sinimulan po natin from Genesis, nasa Numbers na tayo, malaking tulong po yun kasi background yun dito sa Revelation. At yung everyday pa po natin na pagbabasa ng Biblia, hindi po yan
naboboring man tayo, napapagod man tayo sa pagbabasa natin ng ating Biblia araw-araw, o kung kailan natin kaya, pagsama natin sa mga Bible study, personal man or publicly, lahat po yun na nakakatulong to aid us para maintindihan yung ating pinag-aaralan na lesson series. So yung third of the stars of heaven ay tumutukoy sa mga angels, mga spiritual beings. Sabi diyan, third. Kung baga sa fraction, 1/3, 1/3. Kung baga kung bibigyan natin ng number, kung may 300 na angels, yung 100 na impluwensyahan na sumali, kumampi kay Satanas. Gawin natin 300 million. Yung 100 million na angels, naging fallen angels. Gawin natin 300 billion. Yung 100 billion na angels ay sumali kay Satanas. And we do not know, baka may 300 trillion ang angels lahat ng Panginoon o more pa. Tapos yung 1/3 nun ay na-impluwensya. Paano na-impluwensyahan ni Satanas? Habang nasa presensya sila ng Diyos ni Yahweh, while they are worshiping God, paano nakausap ni Satanas ni Lucifer itong either 1,000 angels, 100 million angels, 1 billion angels, nakausap niya at na-convince niya na mag-rebel against God. Di ba? Ganun siya ka-impluwensya. Kung nagawa niya yun sa mga makapangyarihang anghel, paano pa tayo? Madali tayong taluhin, kumbaga, kung walang tulong ng Diyos. Sumunod dyan sa verse 4, and the dragon stood before the woman. Ganito kadelikado ito yung dragon, si Satanas. Who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. So si Satanas, so yung pregnant woman, na nagre-representa, nag-symbolize ng people of God sa Old Testament, yung Messianic community in the Old Testament. Siyempre, medyo tumutukoy din kay Mary kasi siya yung gagamitin ng Panginoon to give birth to the Messiah. Ready ng patayin, i-devour, kainin. Pag nagpakita na yung Messiah, ready na siya na patayin. Di ba naalala niyo po yung Christmas 2,000 years ago? Hindi maraming stars at hindi maraming mga batang nangangaroling nung unang Pasko. Maraming mga bata ang minasacre nung unang Pasko. Or ano na yun either mga 2 years or 3 years old na ata. Pero walang specific na time kasi. Pero yun yung unang Christmas, yung biblical Christmas, yung biblical na kwento. Maraming minasacre na babies, na bata, para lang mahanap si Kristo. Di ba nabasa niyo po yun? Hindi nangangaroling yung mga bata nung unang Pasko, kundi pinagpapatay sila. Para lang mapatay yung Messiah, si Jesus Christ. Pero hindi nagtagumpay, di ba? Pero yun yung gustong-gustong gawin na ni Satanas. Kaya nangyari sa verse 5, yung pangatlong main character sa chapter 12, she gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to His throne. So yung main character natin, a male child, ang bilis lang ng kwento sa kanya. Kasi additional na lang, build up na lang ito, or kasi may nauna ng description kay Kristo from chapter 1 pa lang. Dinidescribe na yung the first and the last, yung Messiah, yung Almighty God. Kaya dito, mabilisan na lang ang
ang pag-cite o pagkwento sa kanya. So dito sa verse 5 na nakwento na ni Apostle John, o yung vision, at least yung vision, napakita na yung advent o yung pagdating, yung birth ni Kristo. Kasama na rin doon, nakaloob na rin doon yung death, burial, and resurrection, and ascension. Yung pagbalik niya sa presensya ng Diyos Ama sa langit at sa kanyang trono. Kaya caught up to God and to His throne. Ang bilis lang nung kwento, di ba? Ano nangyari? And the woman fled into the wilderness. So hindi pa natapos yung problema, yung conflict with the dragon, with the woman, na ipanganak na ang Messiah, yung male child who will rule the nations with the rod of iron. Kingship yun, kingdom ang tinutukoy doon. Hindi pa natapos yung conflict o yung sigalot doon. And the woman fled into the wilderness. Kaya tumakbo, nagtago yung woman na nakakapanganak lang, where she has a place prepared by God in which she is to be nourished for 1,260 days. So dito, yung woman na sa verse 6 ay tumutukoy na, dahil napanganak na ang Messiah, tumutukoy na ito sa New Testament church na o people of God ang nirepresent na ang simbolo na nag-fled to the wilderness kasi may nagpupursue, may nag-hunt sa kanila sa simbahan, sa mga believers as a whole. Pero ang maganda rito, yung providence, the divine providence of God, may pinrepare sa wilderness, hindi magandang place, hindi komportableng lugar ito na pupuntahan ng people of God, at least spiritually. Pero alam natin ito ay physically at yung sitwasyon nila, economically din, di ba? Pero yung place kung saan sila pumunta, yung wilderness na pinuntahan nila, ay prepared by God. Ang Diyos mismo ang naghanda. Yung Diyos Ama mismo ang naghanda, nag-prepare. At ang purpose doon, ang goal doon ng Diyos Ama ay to nourish them. Bigyan sila ng pagkain, alagaan sila, bigyan sila ng tamang nourishment, kalakasan, palaguin sila, palusugin sila. Yung 1,260 days ay tumutukoy, naturo na ito na Karding, tumutukoy sa 3.5 years, na ang tinutukoy niya na period ay yung from pagdating ni Kristo, yung kapanganakan ni Kristo, unang advent, hanggang sa muling pagbabalik o second coming. First coming ni Kristo hanggang sa second coming ni Kristo, yung tinutukoy na period nung 1,260 days. So medyo pinapakita na, binivisualize na sa atin ni Apostle John ng vision na ito, yung pagiging frustrated ni Satanas. Gaano siya kaatat na hindi ko alam kung nanginginig ba siya o ano, kung paano niya habulin, i-pursue, i-hunt ang mga tupa ng Diyos, ang simbahan ng Diyos. Sabi ko nga, huwag tayong maaligaga na baka nagpo-focus sa akin ang si Satanas o ang mga demonyo niya. Mahina lang ako, lagot ako. Huwag tayong maaligaga doon, matakot doon. Hindi yun ang purpose ng chapter na ito o ng libro o sulat ni Apostle John. Pero tinuturo sa atin na huwag tayong magpatumpik-tumpik, magpa-relax spiritually. Pero alam naman natin na medyo may negative din na impact kapag hindi healthy ang ating pagiging patumpik-tumpik or sobra-sobra hindi maayos na pagre-relax physically. Pero spiritually, it's more on spiritually. Dapat maging alerto, mapagbantay tayo.
Kasi may kalaban tayong frustrated, gusto tayong sirain na kalaban. Si Satanas, yung dragon, na intimidating monster, makapangyarihan. Hindi tayo papalagpasin. Kung anak ka ng Diyos, kung believer ka, hindi ka niya pababayaan na may atensyon sa sayo. Sabi sa verse 7, ito medyo may itong makulit sa chapter 12 na ito. May bagong vision na naman. Now, war arose in heaven. So may bagong vision. May war, may battle, may digmaan in heaven. Si Michael, yung archangel, si Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon, his angels fought back. So may naglalaban, spiritual ito na realm. Hindi natin ito may imagine. May gamit ba sila? Nagpapanaan ba sila? Ispadahan ba sila? Hindi natin alam kung paano. Salitaan ba ito? Hindi natin alam yung war na ito, spiritual realm ito eh. Pero sabi ng verse 8, but he, yung dragon, si Satan, yung kalaban ng Diyos, ay defeated. He was defeated. And there was no longer any place for them in heaven. So di ba alam na natin na kwento na after ng creation, before the fall of man, bago tinukso si Eva at Adan sa Garden of Eden, yung serpent, yung demonyo, nagpanggap na ahas. Ahas naman talaga siya. Medyo, di ba, may konsepto ng ahas. Pero may nagpepet kasi na ahas, so hindi sila negative doon. Pero so ibig sabihin, yung fall of the angels, yung pagtapon sa kanila, yung pagiging defeated, pagrebelde ng mga anghel ni Satan, pati ng 1/3 ng mga anghel, ay nangyari either kundi before the fall of man. So right after ng creation, naglaban sila sa langit. Tapos talo sila, tinapon sila dito sa lupa. So may alluding doon or may tinutukoy doon, pero this is more of yung vision na ito ay kasi may nagtuturo din po na this is either yung past o yung future pa na mangyayari. Pero muka sa kung tama ang ating pagkakaintindi o pag-aaral, itong vision na ito na war in heaven, ay ito ay kasabayan ng dito sa lupa nung pinapako si Kristo sa cross ng Kalbaryo. So in the background ng cross of Calvary, hinuli si Kristo, binenta si Kristo, pinagkaila si Kristo ni Pedro, pinako sa cross, binayaran ang ating mga kasalanan, hinarap ang galit ng Diyos, sinatisfy ang puot ng Diyos, minok ng mga sinners, namatay siya sa cross ng Kalbaryo, nilibing, pagkatapos ng pangatlong araw, nabuhay uli. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kamatayan. At after 40 days, bumalik sa kalangitan to sit on His throne. Naghahari. At hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Yung background doon, yung sa spiritual realm naman, ito yung nangyayaring war. Na defeated si Satan, defeated yung dragon. Kahit malakas siya, kahit makapangyarihan siya, kahit marami siyang na-impluwensyahan, marami siyang kampon na na-convince, natalo pa rin sila. Nag-aalude ito, nagre-representa ito ng pagtalo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo kay Satanas.
So Satan is a defeated foe. Kalaban natin si Satanas pero talo na siya. In principle at sa katotohanan and reality, sa heavenly or spiritual realm, talo na talaga, talunan na talaga si Satanas. Kaya nga mas delikado siyang kalaban ngayon. Hindi naman po kasi ako fighter or kung ano man. So sa game siguro, dati nag-games ako. Pero pag may kalaban kang talunan na, desperado na siyang manalo, medyo magiging mas violente. Ganon si Satanas. Dahil talo na siya, nag-prostrated na siya, mas violent siya ngayon. Mas delikado siya. Sabi sa verse 9, and the great dragon was thrown down, tinapon. Tapos dinidescribe siya that ancient serpent, yung ahas, nag-aalud, tinutukoy yung Garden of Eden. That ancient serpent, pagiging tuso, pagiging liar, deceiver, who is called the devil. So dito nagbibigay ng description kay Satanas and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. Talunan si Satanas, talunan ang kanyang mga kampon. Defeated siya. Kaya ngayon, si Satanas ay nasa seryosong business or nasa seryosong pamamaraan ng pag-take down ng mga churches at ng mga spiritual leaders at ng mga Christians. Siniseryoso ni Satanas ang paninira ng mga simbahan. He's lashing out his anger. Naglalabas siya ng galit, ng puot sa mga simbahan, sa mga spiritual leaders, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. He is called the devil kasi accuser, maparatang. Satan, adversary, kalaban ng Diyos, kalaban natin. At tinawag din siya, dinescribe din siya na deceiver. Hindi ng iilang tao, kundi of the whole world. Naluloko niya ang lahat ng tao na, siyempre, dahil lahat tayo nang galing sa pagiging unbeliever. Walang pagkilala sa Diyos, walang katotohanan ng Diyos, walang takot sa Diyos, lahat tayo ay under ng kanyang deception. Sabi ni John Piper, si Satanas ay wreaking havoc, sumisira ng mga pamilya, churches, cultures, in nations. He is behind the bloody carnage of abortion. Si Satanas ang may pakana ng abortion. Alam niyo po ba kung paano ina-abort? Siguro kung may kakilala po kayo na albularyo/abortionist, ayun, may idea po kayo. Yung kumadrona / nag-a-abort din. Kung may idea kayo kung gaano kalala yun. At kung nakapanood na kayo, nakapunta kayo sa clinic na legal ang pag-a-abort, o may nakita kayong sa video, sa Facebook, diba, may inabort, tapos tinapon lang sa kalye ng mga teenager, nakakasuka, hindi mo masikmura na katotohanan, pero si Satanas ang may pakana nun. He is behind the destructive insanity of so-called same-sex marriage, pati homosexuality. Siya ang may pakana at nagpepuwersa, demonic ang same-sex marriage, homosexuality. Alam ko masakit ito, pero medyo demonic influence, hindi medyo, kundi demonic influence talaga ang konsepto ng LGBTQ++.
Si Satanas ang behind dyan. Siya ang mastermind yan. He is behind intractable racial ethnic hatreds in the world. He is behind industrial, political structures of corruption that fatten the pockets of the rich and powerful with no concern for the poor and the weak. Yung corruption sa gobyerno at ng mga mayayaman sa mundo, si Satanas din ang behind dyan or ang mastermind niyan, nag-i-impluwensya sa mga yan. He is behind the horrors of Islamic terrorism and the blows that they wreak against innocent people almost every day. Ang Islamic terrorism, hindi lang naman din Islam pero sila kasi yung laganap na terorista. Every day may pinapatay, may pinipersecute, may sinusunog na bahay, na simbahan, may inaabuso, may nire-rape ng mga Kristiyano, mga anak. Araw-araw nilang ginagawa yon. At si Satanas ang nasa likod nun. Sabi ni John Piper, I have been blown away recently by some suicidal bomber in Afghanistan or Iraq or Saudi Arabia because Satan is blowing up innocent people. He is behind the kidnapping and enslaving of young girls in the trafficking industry. And he is behind the multi-billion-dollar porn industry that rips souls to shreds and ruins families. May human trafficking pa rin po ngayon. May kinukuha ng mga bata kung saan, mga batang babae, lalaki, sinisilid, kinukulong, nilalagay sa mga kung saan na madilim, ibebenta kung saan. Si Satanas ang may pakana nun. Si Satanas din ang may pakana ng napakalaking multi-billion dollars na porn industry na sumisira ng mga pamilya. Sabi pa niya, the carnage that Satan is causing is literally indescribable. Nakakasulasok, hindi ma-describe ang ginagawa ni Satanas. Siya rin ay tinatawag na accusers of the brothers. Sabi sa verse 10, and I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of His Christ have come. Medyo familiar, di ba na salitaan kasi nababasa na natin ito paulit-ulit. Medyo may kakaibang wording at pero same na timpla, di ba? Same na na theme. So, ito yung pagkatapos ma-defeat ni Satan, i-thrown down, itapon sila sa earth, ito ang sigaw sa kalangitan. And now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brothers, so dinidescribe ulit si Satanas, has been thrown down, who accuses them day and night before God. So ito yung trabaho lagi ni Satanas, araw-araw. Paratangan, iakusahan ang mga believers, mga anak ng Diyos, sa harapan ng Diyos at sa atin din. Personally, sa konsensya natin, tayo mismo, inaakusahan niya tayo every day of our lives. Hanggang siya'y totally, completely matalo sa pagbabalik ni Kristo. Hindi siya titigil talaga. Pauulit-ulit niyang ipapaalala sa atin, ipaparatangan tayo ng mga kasalanan. Totoo nating nagawa, totoo nating naisip, at mga kasalanan din na hindi naman talaga totoo nating nagawa, totoo nating naisip. I-accuse na, ipapaalala niya sa atin ang mga kasalanan natin na 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, nagawa natin na hindi mo masikmura ngayon na kasalanan. Papaalala niya ngayon, sobrang linaw na visual ng kasalanan. Ika-crush niya ang iyong morality, ang iyong confidence. Mamaliitin ka niya. Kristiyano ka ngayon, banal-banalan ka ngayon. 10 years ago, di ba may ginawa kang
Ipapaalala niyo yun very clearly and vividly, very ganun ka ano ang ating imahinasyon, yung mind natin. Pero ang bilis natin makalimutan yung sermon last week. Pero yung kasalanan from 10, 20, 30, 40 years ago, madaling mababalik to crush us, to tempt us to sin again. Ganito tayo ka-susceptible, ka-vulnerable. Kung walang awa at tulong ng Diyos, saan tayo pupulutin spiritually? Pinupursue ni Satan ang mga churches to destroy yung mga simbahan, to stop yung advancement ng kingdom ni Kristo, or at least ma-distract ang mga simbahan o ang mga pastors o mga believers, ma-distract sila na kung ano yung purpose nila o yung mission nila biblically. Imbes na ang mission is to preach the gospel, ipakilala si Kristo, hindi mag-entertain kayo, maging business-minded kayo, magpakabisi kayo sa mga bagay na ito. Pero church kayo pa rin, pero magpakabisi kayo dyan, maging admin, kung ano man, corporate style kayo na simbahan, i-distract ni Satanas, maging kesa gawin yung biblical na purpose mission natin. Ililihis talaga tayo. At yung talino, yung tuso ni Satanas, kung paano niya ginagawa yon, hindi natin yan mapapantayan. Hindi natin yun malalabanan kung aasa lang tayo sa ating sariling kakayanan at talino. Kaya kong intindihin yan si Satanas. Talo na naman yan Masimple lang naman yan si Satanas. Hindi naman yan ganun katalino. Kaya ko intindihin yan. Kaya ko i-decipher. Hindi mo na namamalayan. Baksak ka na pala sa kasalanan. Talo ka na pala niya. Gumagamit si Satanas ng lies, mga kasinungalingan, deception, panloloko, and wrong teachings para pabaksakin ang mga simbahan at mga leaders ng mga simbahan. Sabi nga ng mga pastors and theologians, where the pastor goes, where the leaders go, the members go. Spiritually, morally, yung mission. Kaya ganun ka-critical talaga ang posisyon ng leadership sa simbahan. Hindi talaga kaya nating i-despise ng ganun-ganun na lang. Delikado. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 11:3, "But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning," pagiging tuso, kausap niya mga believers sa Corinth, application din sa atin, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Ang gusto ng Diyos sa atin, sincere, pure, devoted tayo na lingkod ni Kristo. Pero ililihis tayo ni Satanas. So paano natin siya matatalo? Ayun na. Yun na yung main point ng chapter 12. Sabi sa verse 11, "And they have conquered Him." Paano? "By the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death." So yung unang sagot o unang pamamaraan biblically ng Diyos kung paano natin ma-overcome, matatalo yung pag-aakusa, pagpaparatang, yung galit ni Satanas sa atin every day of our lives, napaparanas, papadama niya sa atin, paano natin siya matatalo? By the blood of the Lamb. Gamit ang dugo ng kordero ng Diyos. Dugo ni Kristo, ibig sabihin, ang tinutukoy, ang nirepresenta,
ang sinisimbolize, ang tinutukoy na katotohanan ay ang sakripisyo ni Kristo. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 13 to 15, and you, kausap niya mga Kristiyano, you were dead, patay kayo, in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Patay tayo spiritually, patay tayo sa kasalanan. Pero ito yung ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa nito sa atin. Miraculously, spiritually. Colossians 2 verse 13, God made alive tayo. Dating patay spiritually, God made alive together with Him. Together with Christ, nung nag-resurrect si Kristo spiritually by faith, kasabay tayong binuhay ng Diyos Ama doon. Ano pang ginawa ng Diyos Ama? Having forgiven us all our trespasses. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kinakanta natin kanina. Verse 14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. Diba yung salitaan ni Apostle Paul, parang korte, diba? O parang attorney. Canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. Pero spiritual yung tinutukoy niya, hindi ito korte or legal documents. Ang tinutukoy niya yung ating mga kasalanan, nakakasulasok na mga kasalanan, mabibigat, maliliit na kasalanan. Finorgive tayo ng Diyos, kinancel ng Diyos yun. Paano? Sabi niya sa verse 14, this He set aside, nailing it to the cross. So kung sa mga opisina, may shredder, may record ka ng utang mo o kung ano man, legal demand sa'yo, may sabpina ka or may kaso ka, isi-shred, ika-cancel, acquit, not guilty. Dito, ang ginawa ni Kristo, nailing it to the cross. Yun ang nag-shred, nag-cancel, nag-acquit sa atin, nag-not guilty sa atin bilang mananampalataya. Verse 15, He tinalo niya. He disarmed the rulers and authorities, yung mga angels and demons, fallen angels. Dinisarmahan niya sila. Wala na silang weapon na panglaban sa Diyos, sa panlaban sa mga Kristiyano. Dinisarmahan, tinalo. He disarmed the rulers and the authorities and put them to open shame. Pinahiya sila ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. By triumphing over them in Him. So kay Kristo, ang ating tagumpay, ang ating triumph, ang ating victory, gaya ng kanta ng hymnal, victory in Jesus, victory in Him. Dahil sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, yung pagpako niya sa cross ng Kalbaryo, yung pagdala ni Kristo ng ating mga kasalanan, kinansel, shinred into pieces ang ating mga kasalanan. Disarmahan si Satanas at ang mga anghel. Wala na silang pang-akusa, yung weapon to accuse the believers of their sins before God. Hebrews chapter 2 verse 14, since therefore the children share in flesh and blood, tinutukoy si Kristo, Himself likewise partook of the same things. Nagkatawan tao si Kristo, Diyos, immortal, nagkatawan tao, that through death, para sa pamamagitan ng kamatayan, He might destroy, wasakin, taluhin, the one who has the power of death, that is the devil. Walang kapangyarihan o kontrol si Satanas sa buhay natin unless bibigyan siya ng permission o i-allow siya ng Diyos na magkumitil ng buhay. Gagamit siya ng means. Diba? Either magpopossess siya ng tao, at drug addict na, ilang years ng drug addict, tumira, hay na hay ngayon, makita yung batang babae sa kanto, kukunin niya, tinago niya, pinunta sa gubat, ni-rape at pinatay. Ganon katuso, kadelikado si Satanas.
At kung hindi tayo doon nasusulasok, hindi tayo doon nasusuka sa ganung pagkilos ni Satanas, hindi ko na po alam ang description na gagawin para sa atin. Pero dinestroy si Satanas, tinalo siya. Nakagawa pa rin siya ng mga karumal-dumal na krimen si Satanas, a murderer. Pero hindi na yon with finality. He can destroy yung flesh, sabi nga ni Kristo, but he cannot destroy or kill yung soul. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan doon. So pwede siyang pumatay ng mga Kristiyano, pumatay ng kung sino man tao, through any means na karumal-dumal na mga ways. Kung i-allow siya ng Diyos, ang mahirap intindihin po doon. Kaya naman talagang pigilan ng Diyos yun, di ba? Pero ina-allow, pinapermit for His glory, para sa kanyang kapurihan, for His justice and goodness and holiness, na hindi pa natin fully maintindihan ngayon. So yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary, yun yung finished redemptive work ni Kristo para sa atin, para sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga pinili. Binayaran niya ng buo ang ating mga kasalanan. Sinatisfy niya yung puot ng Diyos. At inimpute, binigay sa atin yung righteousness ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo na pinamuhay niya all throughout His life. Pinamuhay ni Kristo na kabanalan, inimpute sa atin, ibinigay, tinransfer sa atin spiritually by faith, na tayo ay saints, na tayo ay banal na sa harapan ng Diyos Ama. Such an amazing truth. Yung kasalanan natin na impute kay Kristo, binayaran ni Kristo, nailing it to the cross, na shred, na cancel ang ating mga kasalanan. Yung righteousness niya, ibinigay, tinransfer sa atin, sa ating account. Spiritually, by faith. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, kinanta natin din kanina, for our sake, para sa ating kapakanan, He, ang Diyos Ama, made Him, ang Diyos Anak, to be sin, who knew no sin, so that in Him, sa Son, we might become the righteousness of God. Yung katuwiran ng Diyos mapasa atin, maging ma-embrace natin, malasap natin, masuot natin, mabalot tayo ng righteousness ng Diyos na dinidiman ng Diyos Ama sa sansinukob. We overcome Him by the blood of the Lamb. Yung ground of all human assurance before God, yung dugo ni Kristo, yung sakripisyo ni Kristo. There is the ground of our faith, yung object of our faith. Fickle, mahina ang ating mga pananampalataya. It is not the intensity of our faith, but the object of our faith that saves. Yung object, si Kristo mismo ang nagliligtas sa atin, hindi naman talaga yung ating pananampalataya. We overcome him, si Satanas, on the ground of the blood of the Lamb. Sinabi ito ni Don Carson sa kanyang preaching on the same passage. Paano yung pangalawang biblical na pamamaraan para matalo yung rage, yung galit at pag-akusa ni Satanas sa atin? By the word of our testimony, or ang ibig sabihin niya, yung proclamation, yung pagpipreach, pag-share ng salita ng Diyos o yung gospel, yung the word of God, logos, yung gospel, yung message of our papatotoo natin. Pinapatotohanan natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan kay Kristo, piniproclaim natin iyon. So when we proclaim God's word, kapag pinipreach ang salita ng Diyos, kapag pinipreach ang kaligtasan, when we preach Christ crucified, yung mighty Savior, the eternal God na nagkatawang tao, namatay sa cross ng Kalbaryo, nilibing, nag-resurrect,
panalo sa kasalanan, panalo sa kamatayan. Si Satan ay na-overcome, si Satan ay natatalo. Ang mga sinners, ang mga makasalanan, nasi-save, nananampalataya, naboborn again. At yung mga believers, na-edified o napapatatag sa kanilang pananampalataya. At yung kingdom ni Kristo nag-a-advance, napapalawig, napapakalat. The offensive weapon we have in the armor of God, sa Ephesians 6:10-18, is the word of the Spirit, which is, nilinaw na sa atin, ano tong sword of the Spirit, which is the word of God. Yung salita ng Diyos, ito yung weapon natin na pangtalo kay Satanas. So we believe, we embrace yung katotohanan ng sakripisyo ni Kristo. Yun yung ground, ito yung depensa natin, ito yung panlaban natin, opensa natin sa akusasyon ni Satanas sa atin, sa ating mga kasalanan. At the same time, yung salita niya, pag pinag-aaralan natin, minimeditate natin, pinipreach natin, sinishare natin, offensive weapon ito kay Satan, natatalo siya. Nanginginig siya. Mas napo-frustrate siya. And then pangatlo, by our willingness to suffer and even to die for Christ's sake. So ang pangatlong pantalo, pang-overcome kay Satanas, na galit, nagagalit, frustrated masyado, is yung willingness natin na maghirap para kay Kristo. Sabi uli ni Don Carson, yung bold proclamation of the gospel in any and every circumstance. Gossiping the gospel, sharing the gospel to our neighbors, praying about the gospel, talking about the gospel, sharing the gospel, witnessing to the gospel, living out the gospel. That is our offensive weapon. That's it, sabi ni Don Carson. By it, men and women are converted. By it, Satan is destroyed. By it, the kingdom advances. In that framework, we will suffer and be attacked. So pag faithfully natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pinipreach, sinishare ang salita ng Diyos, asahan natin ang pag-atake ni Satanas o ng kanyang mga demonyo. If we are faithfully preaching, studying it, sharing it personally, chinachat natin, sinishare na, pinupost natin sa Facebook, sinasabi natin sa ating mga katrabaho, kung ginagawa natin ito faithfully, with the help of the Holy Spirit, asahan natin ang pag-atake ni Satanas. Pipigilan ka niya, papahirapan ka niya, i-hinder ka niya. Asahan po natin yan. Best example na tao, kasi si Kristo yung pinaka-best example nito. Pero yung best example na tao, at least, na alam natin na sa biblical account, is si Apostle Paul. Kung paano siya namuhay para kay Kristo. At live out itong yung third na biblical command sa atin, na requirement kung paano natin matatalo si Satanas. Sabi niya sa Acts 20 verse 24 na lang. Sabi niya, I do not account, hindi ko binibilang, hindi ko binavalue, hindi ko iniisip, I do not account my life of any value. Parang hirap nito. I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Lahat tayo, no exception to the rule, may na-receive tayong ministry, gano'n man kaliit yung ministry na yan, ka-private or kung ano man, kaliit yung spectrum o yung influence ng ministry na yan. Pero lahat tayo, we are commanded to be witnesses at to testify to the gospel of the grace of God. Lahat tayo po ay commanded. No exception to the kung Kristiyano ka talaga. Si Apostle Paul, na handa niyang ibigay ang kanyang buhay kung hihingin ng pagkakataon
Hindi lahat hinihingi ng pagkakataon na buhay ang kapalit ng yung pagpipreach, pag-share ng gospel, pag-chat sa ating mga kakilala, pag-share sa ating pamilya. Hindi lahat nangangailangan mamatay ka. Pero up to that point, dapat ready, willing tayo. Pero at least to suffer persecution, suffer objection, suffer rejection sa pag-share na natin yun. Sabi ni Kristo, siyempre kung may quote tayo si Kristo, dapat talaga yon. Matthew chapter 5 verse 10, sabi niya, pinagpala, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed, pinagpala, are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Sabi niya, verse 12, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who are before you. Mahirap ang ating kalalagyan bilang Kristiyano. Nasa wilderness tayo spiritually. Katulad ng nasa passage natin. Pero ang Diyos ay nandyan to care, mag-provide sa atin, to protect us. At we have this biblical command, biblical weapon kung paano natin malalabanan at magtatagumpay effectively kay Satanas na ating kalaban, natalunan. By faith at pagdepende sa strength ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, Ama. Salamat po sa inyong salita na tumutulong sa amin. Salamat kay Kristo na nagtagumpay, tumalo kay Satanas. Panginoon, tulungan niyo po kami bilang inyong simbahan, bilang Bethel Baptist Church, Panginoon. As we struggle, as we suffer, as we go through persecution, Panginoon, in different forms, tulungan niyo po kami, Panginoon, na umasa sa inyong kalakasan, sundin ang inyong utos, Panginoon, to overcome. Purihin kayo, alalahanin kayo, Panginoon, tulungan ang aming mga kapatiran, suportahan. Lahat kami ay nahihirapan, Panginoon, at dapat naming suportahan, kalingain, tulungan ang bawat isa in this battle, in this warfare, na mahirap kung tutuusin. Tulungan niyo po kami, Ama. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Ito po ang aming buhay. Ito po ang aming simbahan. Gamitin niyo po kami para sa inyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat.